Nung nakipaghiwalay ako kamakailan lang, isinama niya ang buong kamag-anak niya para mamanhikan sa amin. Gusto daw niyang bumawi sa amin ng anak niya. Papayag ba ako na magpakasal o wag na dahil kalabisan na yung ginawa niya sa akin? 8 years na kami ng boyfriend ko at meron kaming anak na 2 years old. Kababata ko siya at magkakilala ang mga pamilya namin. Nag-aaral siya nun sa Manila at ako naman ay sa probinsya. At nung bumalik siya ng probinsya ay nag-cross ulit yung landas namin. At doon na nagsimula yung pagmamahalan namin. Mahal niya ako at mahal ko siya. Pareho na kami nagtatrabaho sa Manila until nabuntis ako. At nung pinauwi niya na ako sa probinsya, doon na nagsimula manlamig siya sa akin. Ayaw na niya akong kausapin, ayaw niyang makita yung anak niya. Birthday ko at New Year ay wala man lang siyang paramdam. Wala sustento sa bata na hindi ko alam kung ano ba yung work niya, saan siya nakatira at kung ano yung ginagawa niya. At pag nagtatanong ako sa pamilya niya ay pinagtatakpan nila. Never ko siyang sinaraan sa pamilya ko kahit na hindi siya tumatawag. Papanggap na lang ako sa pamilya ko na lagi ko siyang nakakausap. Nung mag 1-year-old na yung bata, umuwi siya sa amin mga 3 days lang. Doon ko siya nakita na medyo nagpapakaama naman. Minsan ay nasa amin siya pero umuwi rin naman sa bahay ng tita niya. Parang yung anak niya lang yung pinapansin niya at kami ay parang wala na talaga. Nung bumalik siya sa Manila, binalak niya ulit ako. Hindi ko na ulit nakakausap or kamusta sa anak niya ay hindi niya nagagawa. And after 2 months, sinundan namin siya sa Manila, dala ko ang bata. Doon ako umuwi sa kanila pero walang pananabik akong nararamdaman sa kanya. At madalang din siyang umuwi sa bahay nila. Kaya bumalik na lang ulit ako ng probinsya na wala akong kaalam-alam about sa kanya. Kung saan siya nagtatrabaho, kung ano yung ginagawa niya, wala as in. Nalaman ko lang na magte-take out na pala siya ng pagkapulis niya. Hindi ko pa malalaman kung hindi siya nanghiram ng pera sa kuya ko. Then after noon ay bumalik kami sa Manila at nag-out taking na siya. Nung magti-training na siya, ayaw niya kaming papuntahin ng anak niya pero nagpunta pa rin kami. Kasi alam ko na 6 months siyang hindi namin makikita. Habang pinipicturan siya ng mama niya ay pinahawak sa akin yung cellphone niya. Isusurrender kasi yung cellphone niya dahil bawal sa training. Doon ako nagulat at nabigla dahil sobrang dami niyang nakakasek. Mga pokpok at nagseseksihang babae. Gumuho ang mundo ko noon. Hindi nga siya makapagsustento sa anak niya pero nagagawa niyang magbayad ng sobrang mahal para lang makipag-sex sa iba. Tapos ako magmula ng mga anak ko ay never niya akong ginalaw. Ang gusto ko lang sana papuntahin niya kaming mag-ina dito sa Manila para naman magkasama kami at hindi na siya gumagalaw ng iba. After 6 months ng training ay pumunta pa rin kami nang walang panunumbat sa kanya. Dahil alam ko na sa training center siya pupunta nun kaya hindi ko na yon inungkat. Hanggang sa naging pulis na nga siya at gumraduate na rin. Nagsusustento na rin siya dahil alam niyang bawal yun at baka matanggal siya. Hanggang sa naging okay rin naman kami pero nung umuwi rin kami, dun ko nalaman na nabuntis niya ako. Sa sobrang stress ko sa kanya dahil hindi ko siya madalas makontak, na nababaliw na ako dahil iba-iba yung number na ginagamit niya. Kaya gumawa ako ng dummy account para mapansin niya ako at dun nga ay nakunan ako. 3 months noon yung baby ko nung nawala. After noon ay pinuntahan ulit namin siya ng anak niya galing probinsya. Nagpadala siya ng pamasahe namin na sapat lang, walang sobra. Ang usapan namin ay igagrab niya kami at papa-stayin kami sa isang hotel. Nakabook na daw siya pero binalak niya ako pagdating namin ng Manila. Dahil nga sa sakto lang yung binigay niyang pera ay dun kami natulog ng anak niya sa terminal. Namuti ang mata namin kakaantay sa kanya na halos 24 hours. Awang-awa ako sa anak ko noon dahil niloko na naman ako ng daddy niya. Kinabukasan ay kinontak niya na kami at nasa terminal pa rin kami noon. Ni wala man lang kaming kain. Sabi niya umuwi na raw kami at bibigyan niya raw kami ng 1.5. Hanggang sa nalaman ko rin na iba pala yung kasama niya ng araw at oras na yon. Kaya pala hindi niya kami pinuntahan. Yung binok niya para sa amin ng bata ay iba yung isinama niya. Habang sila'y nagpapakasarap ay kami natutulog sa terminal. Sobrang tagal na hindi niya nakita yung anak niya pero hindi man lang niya namimiss. Kinonta ko yung parents niya kahit na nakakahiya. Na kahit na anong pambabaligtad at paninira niya sa akin ay tinanggap pa rin ako. At habang nandun ako sa pamilya niya, nabasa ko lahat na marami pa rin siyang pokpok na nakakawok at nakakasex. Hinayaan ko na lang nun kasi wala naman akong pera at sa kanya lang ako umaasa. At dahil nga naagasan ako, in-advise din ako na mag-rest ng 2 months. Kaya tinanggap ko na lang. Nung nagpadala siya ng pamasahe nakauwi na ako sa amin. Nakipaghiwalay na rin ako at hindi na ako nagparamdam pa. Tinapos ko nang talaga. Nagulat ako nang bigla siyang sumunod sa amin sa probinsya. Gusto daw niyang bumawi sa amin. Kasama niya ang kamag-anak niya at namamanhikan sila. Napag-usapan na January na yung kasal namin. Nag-iisip pa rin ako at magulo yung isip ko, Mami Len. Hindi ko alam kung papayag ba ako magpakasal or wag na lang. I need an advice. Letter sender, Leia ng Occidental Mindoro.
Ano ba naman yan, Mima? Sobrang stress na yung binigay sa'yo, magpapasakal ka pa. Yung kung kani-kanino na nga nasawsaw, sakit ang dala. Nakalayo ka na papauto ka pa ulit. Tsaka ano yun, nahipa ng hangin? Nung lumayo ka, biglang namanhikan, may sapi ba yan? Kailan ka matatauhan kapag may sakit ka na? Ayaw mo rin kasing kumilas para sa sarili mo Sinandal mo na yung sarili mo sa kanya. Ikaw bagay walang sariling sikap. May anak ka naman pero parang ginagamit mo lang sa walang kwentang yan. Mima, marriage is a lifetime commitment. Be rational as much as possible sa kanya at sa sarili mo syempre. Wala sa una yung pagsisisi, laging nasa huli. When you doubt, the answer is no. You don't need an advice. You just need to wake up.